Ako po kasi first time ko dito kasi from province, and then naririnig ko nung di pa ako napunta dito sa Davao na peaceful dito, like hindi ka matatakot kahit gabi maglakad ka. Nung nandito na ako talagang sabi ko, totoo pala, masya Allah. Na tutuhanin niya lahat ng mga pangako niya kasi sa totoo lang siya po talaga yung binoto ko, Maka Marcos. Binoto ko sa buong pamilya namin. Sana naman yung mga pangako mo nasaan na, sana matupad naman kahit paunti-unti lang. Umaasa pa rin. Oh, umaasa kami. Magandang hapon. Mahiya ha? Pag mahiya. Hapon. Magsasurvey lang naman po. Okay lang po, survey. Alam po, magandang hapon ho sa inyo. Maayong hapon. Ngayong hapon So, magsurvey. doon na to gamay, doon na to gamay. Siyempre, para madungog. Para madungog. Bungol ba niya ako cellphone? Uy, nahulog yung Milo. Okay. Pwede compress mo gamay-gamay. Tupad ba? Yan. Sila nandun. Ay, sige, okay lang. Okay raman. Okay lang. May istorya ka lang. At least, dagdag. Para makita bang kuhan mga kapatid nating na Muslim. Dito. Ayan. Okay. Pagka na pangutan na ba eh? Hindi po ba? Madok po. Promote na ito ang atuang kaugalingon. Ito. Pwede Tagalog, pwede Bisaya. Tagalog, pwede Bisaya. Pwede Tagalog. Ano ma'am? Mike. Sige, kapunta na ba eh? Magandang hapon po ma'am. Live po tayo ngayon sa mga channel ng Bisdakeros. Kami po ay Team Bisdakeros, mga Bisayang Dako. Kay Pambansang Loyal, Grupang Bisaya, Circle Meet Up at sa Bisdak Pilipinas. Nandito ho kami ngayon sa Davao upang magkaroon ng kalye survey upang malaman po ang sentimento ng bawat Pilipino dito tungkol sa mga isyu sa lipunan. Lalo na ho sa walang habas na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ma'am, unang tanong po namin, kamusta po ang mga presyo ng bilihin, lalo po bigas? Ano po ang inyong masasabi dito? For me po, Sino magsasalita? ngayon po halos lahat talaga nagmamahal, lalo na po yung bigas. Na dati 50 lang, ngayon 60 na. Kahit yung NFA nga, halos hindi na ma-afford din eh. Yan yung pinakamura dapat eh. Pero ngayon, pati NFA, sobrang mahal na rin. Saka yung ibang mga ibang produkto din po, halos nagmamahal na rin. Parang yung sweldo namin bilang bilang mga teachers, kulang na kulang po, sobra. Hi, ako si Sonicera. Actually, nanggaling ako sa probinsya like Marawi, and then napunta ako dito para mag-work. And ganun kasi nga mahal lahat. So, parang sakto lang yung kita ko sa 1 month. Ma'am, meron kasing pangako si Pangulong Bongbong Marcos nung nakaraang eleksyon na magkaroon daw ng 20 pesos per kilong bigas. Ano po ang inyong sasabi doon na kabaliktaran po ang nangyari? Imbis na mura ay mahal na bigas po ang ating natamasa ngayon. Yun nga yung In-expect namin na kailan kaya yun? Bakit mas tumaas pa rin? So, umaasa po kayo ma'am na mangyayari yun? umasa talaga kami kasi Marcos yung binoto namin. Tapos ngayon yung pangako po niyang 20 pesos naging 60 times 3 each. Oo. Naging nagmahal na lang. Ma'am, ano pong masasabi ninyo sa nasabi ng isa sa mga gabinete ni Pangulong Marcos na ang kahirapan daw po na nangyayari ngayon at tinatamasa nating lahat, haka-haka lang daw ang kahirapan. Naniniwala ho ba kayong haka-haka lang ang kahirapan? Hindi po kami naniniwala na haka-haka lang yung kahirapan. Kasi depende din po sa yung mga bilhin, yung pagtaas. Napiktuhan kami, like din, umaasa kami na sakto lang yung kita namin sa pang-araw-araw. Pero kapag tumataas pa rin po yung bilhin, din, parang nahatak din yung kita namin doon. Napiktuhan yung pamumuhay namin as an ordinary people. Para sa namin na kapos po. Kami nga
Yung sahod, private teachers kami. So, mas mababa yung sahod namin, no, compare sa mga DepEd teachers. Kung wala pa kami, ilang oras din yun. Himbis pahinga na namin yung kailangan kasi talagang nagkukulang po sa amin. Nagkukulang sa family namin. Bayad ng ilaw, kuryente, bigas, groceries, bills. Talagang kapos po. Kulang na kulang. At saka hindi nila masasabing haka-haka lang siya. Kasi buong sambayang Pilipino talagang nakakaramdam. Si ganyan lang, si ganito lang yung nakakaramdam. Talagang buong tao dito sa Pilipinas nagrereklamo dahil sa krisis po. Ma'am, sabi kasi ng Bangko Sentral, ewan ko kung a-agree kayo dito, no? Sabi kasi ng Bangko Sentral, nagmura umano yung presyo ng gas, yung gason ba? Kabibili nga. Kabibili lang namin kahapon 1,100. Same price pa rin. Nagtaas. Noong panahon ng Duterte, ni Tatay Tigo, magkano lang yun? Nasa 700, 800 ata. So ngayon, magkano na po nabili ninyo? 1,100 po. Hindi po, napakalaking kasinungalingan naman yan. Kahapon na po ako bumili. Ayun. Ma'am, saan po kayo nakatira dito sa Davao? Sa Mini Forest Boulevard po. Okay, sa ilang taon na po kayo dito? Ako matagal na ako, since birth pa ako dito. Oh, okay. So, mula po nung napakahabang taon na naninirahan kayo sa Davao, ano masasabi ninyo? Kung meron ba kayo napapansin na gulo? Nung si Duterte, si President Duterte, ang kwan dito, wala naman eh. Hanggang Nung, di ba siya yung mayor dito before? Bago si Di Guzman. Tahimik naman, walang gulo. wala naman. Opo, hanggang ngayon. Dito lang sa Davao. Ako po kasi first time ko dito kasi from province, and then naririnig ko nung di pa ako napunta dito sa Davao na peaceful dito, like hindi ka matatakot kahit gabi maglakad ka. Nung nandito na ako talagang sabi ko, totoo pala, masya Allah. Takot kasi sobrang peaceful. Ma'am, ito pa, meron pa sinasabi ng Bangko Sentral, pero nabanggit mo na kanina ito. Kasi galing po sa gobyernong Marcos ito, sabi ng Bangko Sentral, ang presyo daw ng bigas nagmura. Nagmura. Wala pa pa. 60 na ngayon eh. Parang araw-araw, Halos araw-araw nag-i-increase. Oo. Dati po may 40. Ngayon wala ka nang mahanap na Na 40. Yun, masarap, no? Oo, masarap pa yung ngayon yung 40, wala na. Ito na lang, ma'am. Excuse me. Bago mo tayo magtapos. Ano po ang panawagan ninyo kay PBBM? Sa akin, sana tutuhanin niya lahat ng mga pangako niya kasi sa totoo lang, siya po talaga yung binoto ko, Maka Marcos. Binoto ko sa buong pamilya namin. Sana naman yung mga pangako mo nasaan na, sana matupad naman kahit paunti-unti lang. umaasa pa rin. Umaasa kami. Sana. Ma'am, huwag daw umasa, baka masaktan. Ma'am, hindi ba kayo kabilang doon sa